So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, ako nagtataka lang po talaga ako, no? Kung meron para talagang sagot si Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya, bakit niya pa pinaabot sa impeachment trial? Tataka lang ako dun eh. Kasi for example, pag ako, mga kababayan, no, kung ako kay Sara, kung alam ko na wala akong kasalanan in the first place, hindi na po ako papayag na umabot ang impeachment trial ko ito. Sa House pala, nung tinatanong nila ako about sa confidential fund, no, sasagutin ko na kaagad ito. Yun nga lang mga kababayan, no, kung kailan nga po may impeachment trial na, saka naman ito nagbibida-bida. So ito, no, gamitin natin yung code card from News 5. So ito sabi dito ni Sara, no. So ngayon dito po, tinanong po si Sara about nga po dun sa mga receipt ng confidential fund niya, yung mga fictitious name. Okay? So sabi ni Sara, I think it's wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncement of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious name. Because there are rules in intelligence operations. People who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. If there's no trial, then I will answer publicly. Bakit pinaabot mo pa na ngayon? May sagot ka naman pala, ba't pinaabot mo pa na impeachment trial? So, sa Tagalog mga kababayan, sabi po ni Sara, hindi daw po tama na gagamitan laban sa kanya yung mga fictitious name. Na tumanggap nga daw po ng confidential fund kasi nga daw po, meron daw pong intelligence. So, ibig sabihin nun, yung fictitious name po na yun, na Xiaomi 8, na Merry Chris Piatos, di ba, Jug di Asim, Jug di Asim ba o Jug di Ligo, no? Tapos Milky si Kuya, ano pala yun? Aliases or code. Oh. So, yun naman pala. May sagot ka palang ganun. Ba't hindi mo pa sinagot nung nakaraan pa? Nung tinatanong ka sa House, pinabot mo pa sa impeachment trial. Tangad din no? Parang hindi abogado talaga to eh. So, ngayon sabi nga po ni Joel Chua, na isa po sa mga prosecution team, sabi, mas maganda sagutin na lang niya sa mismong impeachment kaysa dito pa sa media. Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila na at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So, tama naman. Diba? So, yan na. So, ito ito yung sagot ni Sara. May video pala dito. May ano ko ba? Yan. Wait. Ito yung video ni Sara. For everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be... So meron daw pong intelligence expert sa side daw nila. So malamang sila Chika yung tsaka Sinolasco. Baka sila Chika tsaka Sinolasco yan yung kasabwat mo our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday... Trial? If there is no trial, then I will answer it. Parang bata magsalita ang buwakan ng inanto, no? Puta, nakakaya to, men. Actually, isa ito sa mga hindi po talaga matanggap. Puta, pag ito po naging presidente po, nakakahiya po ito. Ganyang klase magsalita, iharap po natin sa sa buong mundo. Ganyan magsalita. O, di ba? Iharap natin sa UN, ganyan magsalita. Iharap natin sa ASEAN Summit, ganyan magsalita, parang bata. Trial? ASEAN, Walang yun to, parang di abogada. The trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of... Actually, labo no? Ba't pinaabot mo pa ng impeachment trial? Di ba? Oo, because her job is for the institution, is for the office of the Vice President. No, it's not political, it's not for me. So, that is why she will only bring good news, accomplishments, and announcements of the office of the Vice President.
Anong mukha nito, no? Kainis eh, no? So ngayon mga kababayan, tinan nyo to Parang grade 1 yung magsalita, no? Parang grade 1 magsalita, o nga. So ngayon, so sabi nga po ni Sarah, no? VP Sara Cam stops Intel experts to explain confidential funds issue if trial proceeds. Oh. So speaking from outside the International Criminal Court Detention Center sa Dahig, okay, Duterte said that these matters can be very much addressed during the trial. So sa trial niya raw po ito sasagutin. Now, the Vice President cautioned the public against believing pronouncement from member of the House of Representatives, especially regarding the fictitious name. So kasi nga daw po, ito daw po ay operations daw po sa intelligence. So ngayon, ito ngayon, no, sumagot ngayon dito si Joel Chua. So tinan nyo, sagot ni Joel Chua dito. Tinan nyo to Ito ba yun? Joel, ito. Sige. Operations ang mga kontrobersyal na pangalan sa Confi Funds ayon mismo kay VP Sara Duterte. Hirit naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsalita ang bise? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Miggy Mango at iba pa. Ilan lang ito sa mga kontrobersyal na pangalang nakalagay sa resibo na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Kaya naman ito sana ang gustong ipalinaw noon pang nakaraang taon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kay Vice President Sara Duterte. Pero nagmatigas siyang magpaliwanag o makipagtulungan sa House inquiry. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga pangalang yan na bahagi raw ng intelligence operations. People who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Magsasalitaan lang siya niyan para sa mga mangmang na supporters niya para mabuhayan ng loob. May 2 intelligence experts daw ang bise na ihaharap sakaling matuloy ang impeachment trial. Let us wait for the trial. If there is no trial, then I will answer it publicly. Sagot naman dyan ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Bakit ngayon lang nagpapaliwanag si VP Sara? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na kumaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa 7 articles of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni Chua, mas maganda kung umarangkada na ang impeachment trial para formal nang makasagot ang bise. Siguro mas maganda dyan, ituloy na po yung hearing nang malaman po natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. Nirerespeto naman daw ni Chua ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kikwestiyonin nito ang jurisdiction issue sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero nanindigan si Chua na ang Senado ay isang continuing body at may jurisdiksyon sa impeachment proceedings. Nauna na rin sinabi ni Senate President Jesus Escudero na nasa Senado pa rin ang jurisdiksyon ng impeachment proceedings. Nagbabalita mula... Okay, so ngayon mga babae, no, actually, yung polusot nga ni Sara, ito daw po ay code name. Kasi nga daw po gumagamit daw po ng intelligence. Yun nga lang po, sabit pa rin po ito. May mga bagay pa rin po na kailangan niyang sagutin. Ano yun? Tingnan niyo to Ito ang isa pong sa katangan ni Sara eh. Ang sagot na nga lang di pa kompleto. Tingnan niyo Ito po yung ito po yung resibo ng mga tumanggap nga daw po ng confidential fund ni Sara. So may napansin ba kayo dito? Pakita ko lang lakayan natin. Ito magkakaibang tao to From Surigao, from Digos. Magkaibang tao yan So may napansin ba kayo? Di ba? So anong napansin niyo Magkaibang tao, magkaibang lugar, pero isa pirma. Di ba? So, paano mo sasagutin yan? So, actually, mga babayan, isa po ito sa mga gagawin po ng prosecution. No? Kaya sabihin nga po ni Sara Duterte na yan ay code name para po sa pagbibigay nga po ng intelligence
ang point dito, meron po tayo mga forensic expert na kaya pong mag-determine ng handwriting ng isang tao. So, lahat po ng mga nakita po nila, meron pong forensic expert po niyan na magsasabi na kahit ibahin niyo yung pirma na yan, pero yung stroke po iisa, sabit pa rin po si Sarah. Hoy, maraming salamat. 771 po yung like. Maraming salamat. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Oh, so palpak pa rin po yung sinasabi ni Sarah na ganun nga, na code name yan eh. Naniniwala kayo masyado dyan, code name nga yan kasi nga intelligence yan, hindi pa din sabihin. Eh, ba't yun? Bakit yung pirma pare-parehas? Po naman nun. Diba? So, kayo mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa palusot nga po ni Sara Duterte na ito daw po ay sa intelligence. And by the way, mga kababayan, ang tanong nga natin dito, bakit ngayon na siya nagsalita tungkol nga dito? Na pinaabot niya pa talaga ng impeachment trial na in the first place, kung nagrereklamo yung mga DDS, no? Ito yung point natin dito eh. Yung mga DDS po nagrereklamo na, ito naririnig ko na bakit inuuna niyo pa yung impeachment trial kaysa unahin pa yung paggawa ng batas. Oh, well, sisihin niyo dyan si Sara. Si Sara sisihin niyo dyan kasi in the first place, kung sinagot na sana ni Sara, yung mga aligasyon laban sa kanya, hindi wala na impeachment trial sana. Tama, chess master, fraud pa rin po yan, di ba? So yan, no? So, paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.